Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay bilis ng panahon kung daramhin lamang ng bawat anak niya. Sa bilis ng panahon na ito, kung pagninilayan, paano nga ba nagaganap ang bawat kaganapan sa ibabaw ng mundo? Maraming pinagsisilay, maraming pinadadama, maraming patotoo. Subalit ilan ang tuwirang sa Kanya ay nagbibigay doon upang mapagtuunan Kanyang bahaging buhay. Ay tunay na mainam sa lahat ng tatanggap, tuwirang magagalak. Sa lahat ng magtitibay ay magtatagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po ang kapatirang Divine Mercy? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Maraming salamat sa mga dumalo, bagamat wala po ako. At sa mga nanghihina pag wala. Alam niyo po, kahit wala po ako, basta ang dambana ay naririto, maabutan niyo pa rin yung grasya ng Ama. Mararamdaman niyo pa rin po siya kung dadamhin ninyo sa inyong puso. Siya'y buhay na buhay at hindi nagmamaliw, hindi nawawalay at hindi mapaparam. Bagkus sa pinay may nakalaan. Kaya sa mga matapat na mananampalataya, napapatotohanan siya'y buhay na buhay. Tulad po ng pagbati, paunang salita, kay bilis ng panahon. Ano po? Anong petsa na ngayon? 18 na. Bukas 19 na. Ilang araw na lamang po bago mag-Pasko. Naghihintay ng aginaldo ang mga tao. Ang mga bata ay naghihintay ng regalo. Gayon din naman ang may edad na naghihintay ng regalo. Tama po ba? Subalit, ang maregaluhan ka ng Ama ng lakas, ng liwanag, ng kapayapaan, kagalakan ay isang napakalaking aginaldo, regalo sa buhay mo. Ano pa kaya kung madama mo siya at makilalang lubos? Hindi po ba walang katapat na regalo? At yan po ang pawang totoo. Mapapalad ang mga tao sa Pilipinas na nakapag-uukol ng panahon sa dakilang Ama ay nagbibigay pansin. Paano na kaya ang mga taong abalang-abala, busy-busy sa kanilang mga hanap buhay? Sa bawat araw, walang inaatupag o hinahanap kundi ang kumita. Paano kaya mararamdaman ng tao ang gayon na ang Ama ay kasama? Lalo tigit kung ang oras mo ay wala ng puwang ang pagninilay sa iyo. Wala ng oras sa damdamin mo na maramdaman mo'y siya, sapagkat ang isip mo ay nakatuon sa hanap buhay, sa pagpapalago ng kabuhayan, sa pagpapaunlad ng kabuhayan, sa pagnanasang makamta ng kayamanan. Mapapalad, mga mahal ko, ang nagbibigay doon, nagpapahalaga sa kanyang pananampalataya sa dakilang Ama. Napakalaki ng kaibahan. Kaya nga't maliwanag na tinuturan sa pamamagitan ng Espiritu, anak, pagmasdan mo ang mga nilalang na ito. Paano nila ako ganap madarama at makikilala? Sa anumang oras na iyong silayan, sila'y nag-iisip kung papaano. May magsasalitang, ay, oras na, papasok na ako dun sa isang trabaho ko. Naku, wala pa akong tulog, mamaya naman papasok ako sa isa kong trabaho. Double time.
May extra, laging extra. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng umextra dahil 8 oras ang trabaho mo. Minsan sobra pa. Samantalang sa ibang bansa, per oras ang bayad. Kaya napakabuti ng Ama. Subalit alam niyo po ba, talagang iba pa rin ang inyong pinagkalakihan. Dahil kung natutunan mong pag-ukulan ang Panginoon hanggang sa lumaki ka, hindi ito masasayang. Kaya mapapalad ang mga magulang na paglaki ng anak nila ay maalala kung paano sila pinalaki sa pagtitiwala sa Ama. Kung paano nila pinunlaan ang kanilang mga anak ng mabuting binhi. Yaon ay ang mga pangaral na mabubuti. Paano na kaya ang pamilyang abalang-abala, walang oras sa mga anak nila, walang oras sa pakikipag-isa, walang oras na bigyang pansin ang mga anak, lalo tigit na malalaki na. Sapagkat, sabi nga, mayroong takdang araw, may takdang oras na binigay ang Ama. Subalit sa mga tao na ang katwiran ay iba, walang oras ang Ama sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mapapalad na matatawag yung mahirap ka man, subalit ang damdamin mo, hinaapuhat mo ang Ama. Kulang ka man at salat sa kayamanan, subalit nasa sa iyo ang Espiritu niya. Damang-dama mo. Kaya hindi pwedeng ipantay, hindi maaring maging kapantay ng galak ng nasa liwanag at ng nasa dilim. Kaya purihin niyo ang Ama sa inyong pagkakataon na binahagi niya na masumpungan niyo siya at kilalanin at naway patuloy ninyo siyang damhin. Ang may pandinig sa inyo ay nakarinig at lalo pang nagtibay, tumatag ang pananalig. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, kung ang paglisan mo sa tahanan, alam mo ang direksyon mong tutunguhan, batid mo ang iyong gagawin, nararamdaman mo na sa puso mo ang kaaliwan. Kung ang Ama ang iyong tinanggap at papaghariin mong ganap. Mapaghaharian kanyang lubos at hindi ka pababayaan kailanman. Sapagkat ang bawat araw ay nagiging kapaki-pakinabang kung ang tao ay nagiging matapat. Kanino po dapat maging matapat ang tao? Naantok na po ba kayo? Welcome po sa inyo. Parang naantok kayo. Pasensya na kayo, walang pasalubo. Yun, nagising. Mahirap pala yung maalis pag dumarating. Walang pasalubong, malungkot. Ay, siguro po kailangan pala para mapasalubungan kayong lahat ilang lapad kaya ayun. Pag bumibig ka sa Divisoria, medyo marami-rami na. Kaya lang, pagpupunta ka ng Divisoria, hindi ka na makakauwi agad. Kailangan naku po, Ama ko. Pero alam niyo po ba, sabi nga sa mananampalatayang tapat ay di mahalaga ang pasalubong na bagay, kundi ang pasalubong na banal na salita. Salamat naman po, nagising kayo. Buhay ba ang Ama? Pasalubong, pasakalye, sabi nga po. Pasakalye sa panibagong Pasko. Panibagong Pasko sa
2013. Huling Pasko sa taong magwawakas ang buhay. Subalit sa taong patuloy ang buhay sa pananampalataya, walang katapusan ang Pasko. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat isa, naway mithiin ninyong habang may buhay, patuloy ninyong madama ang diwa ng Pasko. Habang may buhay, patuloy ninyong maramdaman ang kahalagahan ng Pasko. Habang nabubuhay, patuloy ninyong kamtin ang galak na dulot ng Ama sa inyo. Sa pamamagitan ng Pasko, sa pamamagitan ng paggunita, sa pagdiriwang ng Pasko, paalala sa lahat na may Mesiyas at may tagatubos at tumubos ng kasalanan. Kaya dapat ka bang malumbay? Dapat ka bang mabahala sa iyong buhay? O dili kaya ay dapat kayang katakutan mo ang buhay? Hindi, mga mahal. Sapagkat nang isinilang ang tagapagligtas sa mga tumanggap sa panahon na yon, nabuhay na ang pag-asa. Ayon nga sa banal na aklat, nang makita ng isang matandang lalaki ang pagsilang ng isang Mesiyas. Ano ang sinabi niya? Maari na akong mamatay sapagkat natupad na, nakita na ang Mesiyas, ang magliligtas sa bayan ng Israel. Buhay ba ang Ama? Kaya kung ninanamnam lamang sa panahon ngayon ng mga nabubuhay, sa panahon ng nabuhay ang isang Mesiyas na nagkatawang tao, ngayon hindi man nakikita at di man nakita ang kaanyuan, subalit nagpapadama, nagpapatotoo ang Espiritu ng Ama at ng lumisan na nagkatawang tao. Hindi kaya masigit na mapalad na kung tumanggap ka sa hindi mo nakikita at nagtiwala ka sa hindi mo nakita? Kaya mga mahal, mapapalad ang patuloy na nagtitiwala, nananalig na tapat sa dakilang lumalang. Sa pangalang Jesus, magtagumpay nawa kayo lahat. Pagpalain kayo. Umangot tayo mula kay Lucas. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay sa Zacarias, sa pangkat ni Abla, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanya. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya
at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya inom ng alak o anumang inuming makalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daanang matuwid ang mga suwaid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po maititiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila ang nakakita siya ng pangitay at siya'y nanatiling tipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon tinatanggap at nililingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Pagnilayan ninyo, mga mahal ko, ang istorya ni Zacarias. Bakit nga ba malulumbay ang tao? Bakit nga ba mababagot at mawawala ng pag-asa? Kung ang isang lingkod bilang saserdote ay hindi agad pagdaka, pinagbigyan ng anak, pinagbigyan sa kahilingan. Pagnilayan ninyo, sino kayang mag-asawang hindi nagmithing magkaanak? Subalit bakit hinintay pang tumanda itong si Zacarias at itong si Elizabeth bago pa naganap ang siya'y magkaroon ng anak? Sa kabila man ng kanyang paglilingkod, sa kabila man ng kanyang katapatan, subalit nang dahil hindi niya kilalang nangusap, tinanong pa kung papaano magaganap. Kaya't isang patotoo, sa kanya ang katuparan ng salita ay walang pagkabula, napipis siya. Sapagkat kung hindi siya napipipis, sa sinabing mapipipis siya, paano mapapatotohanan Diyos ang nagturan? At ginamit lamang ang isang anghel na pinababa. Ito, si Gabriel. Mga minamahal, kung minsan sa kapwa ninyo may gagamitin ng Ama para magpatotoong buhay siya. Subalit, hindi agad pagdakay maniniwala ang sinuman, lalo tigit kung hindi kilala ang kapwa niya. Mayroon bang hindi magagawa ang Ama kapag ginusto niya? At mayroon bang hindi siya may papatotoo sa mga anak niyang tapat sa kanya? Sa makatwid at madaling salita, kung ang bawat anak niya ay tapat na nagtitiwala at tapat na nananampalataya, ikaw ba ay taonang binilang ng minimithi mong pangarap? Dili kaya ng kalayaan mong hinahangad? Manalig ka, sapagkat ang salita noon at salita ngayon at magpakailanman ay hindi mapaparang. Ang tapat na Ama ang nangungusap at tapat na binibigay niya sa kanyang mga anak ang katapatan niya. Sa madaling salita, sinong tapat na anak ng Ama na kumilala sa katapatan niya
na hindi lumigaya, na hindi sumaya, at napagtagumpayan ang hamon ng buhay. Mga minamahal ko, matulad nawa kayo kay Zacarias. Sa pananampalataya ay nakapagbata bagamat siya'y lingkod. Subalit ang huwag niyong tutularan ang mag-alinlangan kayo. Sapagkat hindi na kailangang may mabingi sa inyo, mapipit, mabulag pa, bago paniwala ang totoong Diyos na nangusap sa Kanya. Kundi dapat wala mang nagaganap na maghari sa katawan mo ang isang patotoo na mawalan ka ng pandinig, mawalan ka ng pangungusap bago ka tumanggap. Kundi bagkos, kung tuwirang alam mo at kilala mo ang Ama, manalig kang sa salita niya, ay magaganap ang nasa mo sa buhay. Sapagkat wala siyang ninanasang mapahamakan sinuman, kundi ang lahat ng pangarap niya sa kanyang mga anak, tulad ng pangarap ng isang magulang, mapabuti ang mga anak niya. Sa madaling salita, mga mahal ko, itinakda ang pagsilang nitong Juan upang mapatotohanan na ang isisilang ni Elizabeth ay ang mauuna sa isang Mesiya. Sa gayon, upang magpatotoo na ang kasunod niya ay masigit sa kanya. Alalaong baga, ang pangungusap ng Espiritu sa mga tao ay pagpapatotoong may Ama. At ang bawat kumikilala ay napapatotohanang ang nangusap ay Espiritu niya at napatutungkol sa bawat kalooban ng tao ang bawat salita niya. Subalit, sino nga kaya ang totoong ganap na magtitiwala na pagkatapos sinambit sa kanya, aangkinin niyang walang pag-aalinlangan upang masilayan niya ang katuparan? Mga mahal, naway walang pag-aalinlangan ninyong kamtin na ang kaligtasan ay ibinigay hindi lamang sa kaligtasan sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi sa kaligtasan ng kagulumihanan, kaligtasan ng kalumbayan, kaligtasan sa dilim at kawalan ng pag-asa, na kung tatanggapin ng bawat isa tunay at katotohanan, kayo'y matatanglawan, mabubuhay ang pag-asa, masisihan magagalak, at magkakaroon ng kapayapaan. Kaya nga, sa pakikinig nitong si Zacarias, isang araw na patotohanan ng sinilang itong kanyang anak na naturingan, pagdakay na kapagsalita. Mga mahal, pipi ba ang tao sa katotohanan? Sapagkat hindi niya batid ang katotohanan, naway makalaya ang lahat sa kapipian sa katotohanan at magising sa katotohanan. May hayag, may patotoo. Ang Diyos Ama ay pag-ibig, ang Diyos Ama ay galak, at ang Diyos Ama ay buhay. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyan. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po bang imposible sama? Kahit baog na tinatawag, maari niyang buhayin ang bata sa sinapupunan, sapagkat siya ang bumubuhay sa mga may buhay. Kaya, ikaw ba ay may sakit at nabuhay ang karamdaman sa iyong katawan? Kaya niya namang patayin, sapagkat hindi ang Ama mo na minamahal at sinasamba ang may gustong magkasakit ka. Sino kaya ang may gusto para magupo ka? Siya baga o ang kalaban? Mga mahal, ang pag-aalinlangan ay hindi sa kanya. Kaya't kung nag-aalinlangan ang puso mo, matigib ka ng panalangin at pag-asa upang mabuksan ang iyong katapatan at manalig ka na siya'y buhay na buhay. Sa gayong pananalig mo at pagtitiwalang siya'y buhay, magaganap sa buhay mo ang imposible na naging posible. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko,
Nananalig at nagtitiwala ba kayo na sa Pasko na darating na araw na yan, hinihintay, ay magiging masaya kayo, kapatirang Divine Mercy? Mga mahal, ang pagtitiwala at pananalig nyo sa Ama ay gawin nyo upang kayong lahat ay maging masaya, maligaya sa araw ng Pasko. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Nang binigyan ng buhay itong si Elizabeth, hindi alam ng kanyang magulang kung ano ang kanyang magiging buhay. Subalit mapalad itong si Juan, nang dahil sa kanyang hindi batid na pagsilang, ang kanyang magulang alam na kung ano ang gagampanan itong si Juan. Tama baga? Kaya't napakapalad ng mga pinaghaharian ng Espiritu, sapagkat sa anak Maria, napapabatid kung ano ang magaganap. Kaya, halina kayo mga mahal ko, ipagkatiwala niyong lubos ang sarili niyo at ibigay niyong ganap sa Ama, upang sa gayon, hindi man kayo tuwirang Diyos na nangungusap sa inyong mga anak, subalit ng dahil katotohanan ng Espiritu ang sumasa inyo, ipatutupad ng Ama ang bawat salita niyong mabuti sa inyong pamilya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi lamang pala ang mensaheng ito, ang banal na salitang ito ay pagpapatotoo at pagpapakilalang may Juan na nauna sa Kristo. Kundi, kung nanamnamin nyo at batignan ninyo ang kaukulan, malawak ang kahulugan ng kakarampot na mga salitang banal. Sapagkat ang pahayag ay kay dami at iba-iba. Subalit, sa iba't iba mang kapahayagan na maririnig nyo sa kapwa nyo, kung ang katapatan ng puso nyo itatanggapin ay ito, tandaan ninyo, mabuti pa rin ang naging kahulugan at kinauukulan. Samantalang walang makakakita sa nangungusap sa bawat isa. Subalit kung dadamhin at magpapadama naman sa katapatan ninyo, makikilala nyo ang sa tuwinay inyong tinatawagan at sinasambang tapat sa tuwina. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Kumusta na po kayo, mga kapatirang Divine Mercy? Masaya po ba ang buhay? Salamat po. Talaga pong masaya ang buhay. Alam niyo po, totoo pala yung salitang hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Totoo po yan. Kahit hindi ka kumain, pag halimbawa sa uwagan, ang ginagampanan mo'y para sa Panginoon na hindi ka pa nakainom ng kape, wala ka pang nakain kahit ano. Hindi mo pala nalalaman alas 10, alas 11, busog ka pa. Totoo po yan. Subalit, kapag ang isip mo nakatuon na lamang doon sa hirap ng buhay mo, naku, may gutom ka. Totoo po ba yan? Totoo po yun. Habang iniisip mo yung hirap ng buhay, lalo kang ginugutom. Kaya lalo kang malakas kumain. Lalong malakas ang gastos dahil niya kumakain, naghahanap ng pagkain. Totoo po yan. Opo, nandun po ako sa mga kapatid. Ay bayong dagat. Alam niyo po ba, naabot kami na nung oras na pinag-uusapan ng Panginoon na hindi pa pala kami umiinom ng kape man lang. Pero bakit di kami ginugutom? Minsan tanghalian mo almusal pa lang dito. Tanghalian, almusal dito, tanghalian na doon. Ay, mali yata. Parang almusal dito, mali. Tanghalian dito, almusalan pa lang doon. Ay, natama rin. Buhay ba ang Ama? Bakit po? Nag-aalmusal dito, minsan alas 6, alas 7, alas 8, no? Doon almusal minsan alas 11. Pero, sabi nga po,
Ang sarap mabuhay sa piling ng Panginoon. Busog ka kahit tinapay lang, ano? Pero dito, sandamukal na kanin na, parang gutom pa. Ano? Naku, Panginoon ko, Diyos ko, ibang-iba talaga kapag ikaw ay abalang-abala. Kapag hindi ka abala, ang isip mo'y abala, sa kakaisip, gutom ang tiyan mo. Subalit kapag ika'y abala at wala kang iniisip kundi ang Ama, pati tiyan mo'y busog na busog ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap at mapuspos ng tunay na liwanag. Liwanag na walang kamatayan, liwanag na hindi mamamatay, liwanag na hindi mapupundi at hindi na kailangang isaksak sa kuryente. Hindi na kailangan lagyan ng baterya sapagkat ito'y walang katapat na liwanag. Liwanag na mula sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga mahal, ilang araw na lang bago magpasko. Sa mga batang ito'y naghihintay ng regalo. Baka kayo'y may... Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, kahit saan laganap ang diwa ng Pasko. Subalit, yung pinakabuod na kahulugan ng Pasko ay wala. Hindi kilala ng tao, hindi alam ng tao, hindi batid na batid ng tao ang tunay na diwa ng Pasko. Ang batid ng tao, ang Pasko'y aginaldo. Ang Pasko'y regalo. Kaya't pag dumarating na ang Pasko, abalang-abala sa pagbabalot ng regalo. Abalang-abala sa pagkukwenta ng mga bibigyan na inaanak na hindi naman pare-pares ang binigay. Sapagkat ang tao, ang pagkakaalam, ang Pasko ay aginaldo. Ang Pasko ay regalo. Tama, mga minamahal ko. Ang Pasko ay aginaldo at regalo ng Ama sa tao. Subalit hindi sa bagay, kundi sa kaligtasan. Kaya't kung nanamnamin ng taong pag-ibig ng Ama, ang diwa ng Pasko, bawat araw ay mananamnam at mararamdaman. Sapagkat ang diwa ng Pasko ay pag-ibig. Ang diwa ng Pasko ay kaligtasan at ang diwa ng Pasko ay buhay na walang hanggan. Ang kaloob kanino man sa bawat tatanggap, hindi lamang diwa ng Pasko ay sa bagay. Subalit, hindi mo magagawang magbigay kung wala kang pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, walang tinatangi, kundi lahat minamahal. Buhay ba ang Ama? At yaan ang Kristo, yaan ang bahagi ng Ama. Ang pag-ibig na binigay ay katapatan, katotohanan. Kaya't ang bawat araw na ginagampanan ay totoo at walang pasubali, pagpapaibabaw. Kaya sa makatwid at madaling salita, kung tinanggap mo ang Kristo sa buhay mo, nakikilala mo ang Ama mo at tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Kaya mga mahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ayon sa, basahin niyo na lang po, mababasa niyo yan. Kailangan kang mamatay bilang laman para kamtin mo ang sa Espiritu. At para naman kamtin mo ang buhay na walang hanggan, kailangan total. Higit mo malaman. Dapat talagang patay na patay ka na. Buong laman, buong katawan. Kaya malalagas na yung katawan mo, yung laman mo, yung buto mo magkakaiwalay na. Para naman kamtin mo ang buhay na walang hanggan. Kaya may takda ang lahat. Tinakda ng Ama ang pagsilang, tinakda niya ang kamatayan. Tinakda niya ang pagtatanim, tinatakda niya ang pagbubunga, tinatakda niya ang pag-aani. Lahat may takda. May takdang paghahasik, pagtubo, pagbubunga, at pag-aani. Buhay ba ang Ama? Na walang pinagkaiba sa buhay ng tao. Ang binhi ng mag-asawa ay hinahasik muna at pagkatapos ito'y mabubuhay. At nang magkabuhay ay nagkaroon ng angkop na
material sa katawan. At nang isinilang, inangkupan ng kaisipan, inangkupan ng pananaw, inangkupan ng pandinig, inangkupan ng pandama. At habang lumalago, lumalawak ang pangunawa, maraming natututunan ang isang inangkupan ng buhay. Mga mahal, sa bahay ay maraming makikita. Sa tahanan na tinatawag, bagay na material. Sa tahanan ng Ama na tinatahanan niya at tungtungan ng lupa, walang bagay na material na masisilayan ng sinuman. Subalit, hindi mo makikita ang mga bagay na yaon, higit pang bagay na ikaw ay masisiyahan. Sapagkat hindi katulad sa lupa ang dulot sa kaharian ng Ama. Kaya mga mahal, paghariin ninyo ang pinag-ahari niya at binabang maghahari sa lupa. At kapag napagharian kayo, mapangingibabawan ang inyong katauhan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian nga ng tuwiran ang bawat isa. Next Ramania. Next Ramania. Next Ramania. Buhay po ba ang Diyos? Mag-deposit ka man sa bangko. Pag halimbawa, din-deposit mo ngayon, kalalagay mo lang ba kukuha ka na naman ng pang-withdrawal slip at ipirma ka na naman ng withdrawal slip. Hindi ba? Maglalagay ka ng takdang araw, ano? Dapat po kayo sa pananampalataya ninyo, nag-deposit kayo, huwag kayo agad mag-withdraw. Ano? Deposit muna ng deposit na kayo mag-interest. Kapag ka sa bangko man, dineposit mo ngayon at withdraw mo rin bukas, wala pang interest siya. Di po ba? Kahit 1 buwan, wala pa rin. Kahit na 2 buwan, 3 buwan, ako po. Sentimo lang. Kaya kung kayo mananampalataya, mag-deposit muna kayo mag-deposit. Huwag kayo agad mag-withdraw. Anong interest na kukunin ninyo? Di wala. Mga mahal, ano man ang inimpok mo, kapag binigyan mo ng hangganan, hindi mo mapapalago. Subalit, ang bawat iniimpok mo, patuloy mong mithiin, mapalago mo at maparami. Ikaw rin na makikinabang, ikaw rin na masisiyan, ikaw rin matutuwa. Sapagkat habang lumalago ito, lalo mong maraming na pagkagamitan. Sa bagay na gagawa yan, ano pa kaya sa pananampalataya na hindi magdulot ng higit pang saya at sigla sa'yo? Sapagkat nakilala mo ang totoong inalayan mo ng buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Ay, maaga po, bakit ba po kunsing ang bilis? May misa daw po ang mga kuhair bukas ay sila ang... Ha? Anong oras? 3:30? Oh, kaaga talaga. 3:30. Mabuti kayo, may simbang gabi. Ano po? Mabuti po dito. Talagang inaalala yung simbang gabi, ano? Kaya nga, alam niyo po ba? Paniwalaan po at hindi. Subalit ito po ang dinadatal sa akin sa tuwina ng Espiritu. Mahal na mahal ng Amang Pilipina. Totoo po yan. Sapagkat sa Pilipinas, maraming mananampalataya. At natutupad yung salita sa banal na aklat. Mahirap naman, pinayaman kita sa pananampalataya. Kaya yung mayayaman sa pananampalataya, mahirap man, maligaya at masaya. Buhay ba ang Ama? Kaya kayong mayayaman sa pananampalataya, laging umasa. Tuwinga'y umasa, sa Ama'y hindi mabibigo kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay puspos ng pag-ibig at biyaya, liwanag. Ay, alam niyo po, talaga pong totoong-totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay liwanag. Ang Diyos ay kapuspusan. Puspos ng galak. Lahat puspos ng liwanag. Lahat po nasa kanyang kapuspusan. Puspos ng kabanalan, puspos ng kabutihan, puspos sa lahat ng kapuspusan. Ano po ang wala lang sa kanya? Kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lahat ng may kamalian, napapatawad niya, naitutuwid niya kapag gustong magpatuwid. Lahat ng nagkasala, napapatawad niya, napapanumbalik sa kanya kapag tinanggap siya. Lahat ng nagdilim na pagliliwanag niya kapag tinanggap ay siya. Lahat ng nagkukulang, napupunuan niya kapag kinilala at tinanggap siya. Lahat ng may karamdaman, napapagaling niya kapag ang tao ay ganap kinilala siya. Walang hindi siya kayang ibigay sa ikabubuti ng sinuman. Kaya sa inyong lahat, ang pag-ibig ng Ama'y tanggapin ninyo at ang Mesiyas na ibinigay sa lahat ng dako ay magunita nyo sa inyo ay kapiling sa tuwina. Pagpalain kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pag-asa, at puspusin kayo ng liwanag niya. Matanggap nyo na ang Ama ang siyang lahat sa buhay nyo. Siyang magbibigay at ng bawat araw nyo ay maging maligaya. Ang kadakilaan niya at kadakilaang walang hanggan, kapangyarihan niyang walang katapusan, ang damhin ninyo at kilalaning tuwiran. Magmamahal na walang katapusan, kamatayan, at buhay na kaloob niya ay inyong pahalagahan sapagkat sa amin sa Kanya lamang ang mabuting buhay. Pagpalain kayong lubos at huwag mawalan ng pag-asa. Tayo na po.